Kintian. 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 Atian, nakalimutan mo na ba ang ginawa sa iyo ni Yuzin noon? Talaga bang hahayaan mo na lang itong mangyari? Nakalimutan mo na ba na ako ay sa iyo na? Atian, magsalita ka naman. Ano ang sasabihin ko? Sabihing mahal kita? Sabihing pinakasalan ko siya para makaganti? Lirucha, kahit nagalit ako sa kanya, hindi ka pa rin magiging ginang Kin. Ziyin, narinig mo lahat. Zien, Bitawan mo ako. Paano mo nagawa sa akin ito? Ziyin, Bitaw! Pinadudumi ninyo ang pakiramdam ko. Zien, huwag kang mag-eskandalo. Ako ang nag-e-eskandalo? Sa kasal ko, kayo ng matalik kong kaibigan ay nagtatalik? Tapos sinasabi mo na nagpakasal ka sa akin para makaganti. Ikaw, lumabas ka. Lumabas ka. Atian ang mukha mo. Umalis ka. Sige, aalis na ako. Kintian, Kintian, bitawan mo ako. Ngayon ang araw ng kasal natin. Kaya't manahimik ka. Kasal? Hindi ba gusto mo akong gantihan? Ano ba talaga ang nagawa kong mali para gamitin mo ang kasal sa paghihiganti? Mabuti. Mabuti. Gusto mo lang badalhin ang anak ni Liyuan at sumama sa kanya habang buhay. Sinasabi ko sa iyo, huwag mong asamin yan. Punasan mo ang mga luha mo at lumabas tayo para batiin ang mga bisita. Sige? Ganyan pala ang iniisip mo. Kintian, maghiwalay na tayo. Maghiwalay? Pwede ba? Gusto mong maghiwalay ano? Kung hindi ka natatakot na ang pamilya Yu ay tuluyang mawasak dahil sa iyong katigasan ng ulo, ay makipaghiwalay ka sa akin ngayon. Ngumiti ka. Huwag kang umiyak. Nandidiri ako sa iyo. Saan ka nagpunta? Wala kang pakialam. Tinatanong kita. Saan ka nagpunta? Para sa isang taong hindi mo naman mahal, ganyan kalaki ang galit mo. Sulit ba yan? Nakipagkita ka na naman ba kay Liyuan? Minamanmanan mo ba ako? Huwag mo nang balikan. Bitawan mo ako! Sabihin mo bakit ka na naman nakipagkita sa kanya. Bitawan mo ako! Yusikin. Sasabihin ko sa iyo, sa buhay na ito, ikaw ay Jin ng Chin lamang. Huwag mong isiping makatakas sa akin. Nililimitahan mo ang kalayaan kong personal? Kalayaan? Binigyan kita ng kalayaan para lang makita kitang makikipag-check-in sa kanya. Anong nangyayari sa iyo, Zikin? Malapit na kaming magpakasal? Gusto ko sana siyang bigyan ng sorpresa? Pero kayong mga lalaki, mukhang mas alam niyo ang tungkol sa mga lalaki. Kintian, minahal mo ba talaga ako? Kung hindi, pakiramdam ko ako ay isang malaking katatawanan. Zijin. Tutulungan kitang iwanan siya. Yo, Zijin, Kintian, bitiwan mo siya. umalis ka. Kintian, tama na! Kinakampihan mo pa ang kulasisi mo. Kulasisi? Tingnan mo muna ito ng maayos. Nag-imbestiga ka sa akin. Atian, Anong ginagawa mo rito? may magandang balita akong ibabalita sa iyo. Buntis ako. Anong sabi mo? Ito ang bata na nabuo noong gabing iyon. Maari na kayong magdiborsyo. May anak na kami. Loko. Walang hiya. Tumahimik ka. Lirucha. Ipalaglag mo ang bata. Ano? Sabi ko ipalaglag mo ang bata. Kintian, parang isa akong biro. Sabi mo na ang bata sa tiyan ko ay bastard? Eh ano naman ang bata sa tiyan mo? Pakawalan na natin ang isa't isa? Sumama ka sa akin.
Etian, masakit ang tiyan ko. Zijin. Umalis kayong lahat. Pakawala ng isa't isa. Huwag mo na itong isipin. Zijin. Anong gagawin mo? Yuziin, gampanan mo ang iyong tungkulin bilang asawa. Huwag. Kapag nagpumiglas ka pa, hindi ako mag-aatubiling turuan siya ng leksyon. Anong gagawin mo kay Liyuan? Mas mabuting unahin mo, munang alalahanin ang sarili mo. Ayoko nang marinig ang pangalan niya mula sa bibig mo. Kintian, ikaw ay isang walang hiya. Sasabihin ko sa'yo, mas mabuting malinawan ka kung kaninong babae ka talaga. Ang sakit! Ang sakit ng tiyan ko. Zijin. Zijin. Doktor. Ginoong Qin, ang inyong asawa ay nakunan, ang bata ay talagang Ayos lang ba siya? ang asawa ninyo. Ang tinutukoy ba ninyo ay ang asawa, ayos lang ang asawa, wala siyang malubhang pinsala, kailangan lang niyang magpahinga ng ilang panahon, pagbalik niya. Nakunan? Sa wakas, natanggal na rin ang bastardong nasa tiyan ko. Masaya ka na ba, Kintian? Kumalma ka muna. Pag-uusapan natin ito mamaya, okay? May mamaya pa ba sa ating dalawa? Kintian, galit ako sa'yo. Sandali, Atian. Anong ginagawa mo rito? Nabalitaan ko na may nangyari kay Ziin, kaya dinalaw ko siya. Nangangako ako, hindi ko siya gagambalain ngayon. Matagal na kaming magkaibigan, nag-aalala lang talaga ako para sa kanya. Sinasadya ninyo. Ginawa mo ito para sa anak niya? Para patayin ang anak ko, hindi ba? Hindi ko pinatay ang anak mo. Kumalma ka, Ziyin. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Oo, baliw na ako. Kayo ang nagtulak sa akin para mabaliw? Kung may galit ka sa akin mo ibunton, huwag mong saktan si Atian. Sumpain ka na huwag kang magkaroon ng sarili mong anak habang buhay. Ayoko na kitang makita pa ulit. Yuzi Jean, anong ginagawa mo? Umalis ka, bitawan mo ako. Ang anak ko. Ang anak ko. Teka lang, babalik ako. Wala na ang bata, Atian. Ang anak natin, Lirucha, alam mo, kahit na walang aksidente, hindi rin isisilang ang batang ito. Atian. Anak natin siya. Anak mo rin siya. Kung paano dumating ang batang ito, alam mo sa sarili mo. Sinabi ko na, maliban sa kaniya, walang sino man ang karapat-dapat. Atian, masyado ka ng lasing. Sasama na kita pa uwi, okay? Atian? Lasing ka na, umuwi na tayo, di ba? At yan, lasing ka, gumising ka. Ziyin, Walang sino man ang karapat-dapat? Pero si Yuzin pwede. Tapos ako hindi. Bakit? Bakit ganyan, Chintian? dahil lang siya si Yuziin. Ang ganda namang dahilan na siya si Yuzin. Itigil na natin ang nangyari ngayon. Babayaran kita. Chintian, Kintian. Bakit? Bakit? Halata namang naniwala ka na ang dinadala kong bata ay sa iyo? Bakit ayaw mo pa ring iwanan si Yuzin? Ganoon ba siya kahalaga sa iyo? Ang anak ni Lirucha? Wala na. Chintian? Magpalaya na tayo sa isa't isa?
Ang ipinalaglag na anak ng ginang ay inyo. Pinaslang ko ang sarili kong anak. Wala na. Wala na ang anak ko. Wala na rin ang anak niya. Sa ganitong paraan, nagtabla na tayo. Kintian? Nakikiusap ako sa iyo. Pakawalan mo na ako. Pakawalan ka? Bakit? Gusto mo na naman bang makipag-ibigan? Kay Li Yuan? Sinabi ko na wala na akong relasyon kay Li Yuan. Kung gayon, bakit ka nag-aalala ng ganyan? Ang bata na nalaglag ng ginang ay sa inyo. Yuzekin, imposible ang diborsyo. Ano ang ibig mong sabihin sa telepono? Bakit biglang nawala ang anak mo? Huwag mo na itong intindihin. Pinapunta kita rito para kunin mo ang buhay ni Yuzekin. Yuzikin. Ang kasunduan namin ay para maghiwalay lang sila. Huwag mong subukang galawin si Yuzikin. Pero kung hindi mamamatay si Yuzekin, hindi ako papansinin ni Kintian habang buhay. Problema mo na yan. Kung maglakas loob kang galawin si Zikin, ang mga bagay na ginawa mo, hindi ko masisiguro na hindi ko ilalantad. Binabantaan mo ako? Maari ka ring maghanap ng tao ngayon para sa cleanup. Kung malalaman ni Chintian na ang bata sa tiyan mo ay hindi talaga sa kanya, ano kaya ang iisipin niya? Anong nangyayari? Young Master, 3 araw nang hindi kumakain si Madam. Kung magpapatuloy pa ito, manghihina talaga ang katawan niya. Ayaw pa rin niyang kumain? Opo, isinara niya ang pinto at walang makapagbukas. Nakakandado lang, hindi mo ba kayang sirain? Umalis diyan. Yuzikin, hindi ka pa ba tapos magdrama? Ano ba talaga ang gusto mo? Iniisip ko, bakit mo pa ako pinipilit manatili sa pamilya Kin? Dahil kay Lirucha, pinatay mo ang anak ko. Kung hindi ako aalis, paano ako magbibigay daan sa kanya? Anak. Anak? Bigyan kita ng anak. Anak, isang anak. Yuzekin, huwag mo nang isiping umalis kung buntis ka sa anak ko. Chintian, isa kang hayop. Ayuan, bakit ka nandito? Zikin, nag-aalala ako sa iyo. Matapos ka kunin ni Kintian, wala na akong narinig na balita. Zikin, ayos ka lang ba? Ako. Ayuan? May gusto sana akong hilingin sa iyo na tulong. Sabihin mo lang tutulungan kita. Gusto kong umalis sa Nancheng at iwanan si Kintian. Pwede mo ba akong tulungan? Anak, sandali lang. Malapit na ring makaalis. Si Mama mula sa pumatay sa iyo. Mr. Kin, masamang balita. Nawawala si Madam. Anong nangyari? Nais ni Madam mamili kanina, ngunit may promo ang mall kaya napakaraming tao at nawala siya sa isang kisap mata. Kukontakin ko kaagad ang mall para tingnan ang CCTV. Sinuri na namin ang CCTV ng mall pero hindi pa rin namin siya nakita. Kailan nawala si Yuzikin ngayong araw? 2 oras na ang nakalipas. Kaya, nakalipas na ang 2 oras, ngayon ninyo lang ako sinabihan? Pasensya na, Mr. Kin. Pumunta kayo at imbestigahan nyo ngayon din. Gusto kong makita si Yuzikin mamayang gabi. Masusunod, Mr. Kin. Senyorito, ang pera at bank card ni Ginang ay nandyan lahat. Kaso lang may kulang. Anong kulang? Kulang ng baby supplies na binili ni Ginang noon. Yaw Zijin, dahil ba sa anak natin, kaya mo gustong umalis sa akin? Pero kung ganoon mo pinapahalagahan, ang anak natin, bakit mo pa rin kailangang makipag-ugnayan kay Li Yuan? Ginoong Kin, may nakita kaming bagong balita tungkol kay Ginang.
Liu An. Siya na naman. Siya ang kumuha kay si Jin. Opo, na-check na namin lahat ng galaw niya nitong linggo, pati na rin ang CCTV footage noong nakaraang linggo nang pumasok siya sa bahay ng Kin para hanapin si Ginang. Pumunta ka. Binibigyan kita ng 1 oras. Dalhin mo sila rito sa harapan ko. Masusunod po. Li Yuan, ang kapal ng mukha mo na pumunta pa sa bahay ko at agawin ang asawa ko. Kintian, ako na lang ang saktan mo. Huwag mong saktan si Ayuan. Ako ang nagmakaawa kay Ayuan na itakas ako. Ayuan? Tinatawag mo siyang Ayuan? Hindi pa ba ako naging mabuti sa iyo? Bakit? Bakit kahit nakipaghiwalay ka na sa kanya, patuloy mo pa rin siyang iniisip? Ulit-ulit mo akong niloloko kasama niya. Kintian, bitawan mo si Zijin. Anong klaseng lakas ang meron ka para manggulo ng babae? Kung matapang ka, ako ang harapin mo. Harapin ka. Sige, mabuti. Mukhang labis ang pagmamahal mo kay si Jane. O sige, pakita mo sa akin kung gaano katigas ang buto mo. Bugbugin siya. Huwag. Huwag. Kintian, pakiusap. Tigilan mo na. Kung patuloy mong saktan si Liuan, mamamatay siya. Zikin, wag mo siyang pakiusapan. Naku, may lakas ka pa ring magsalita. Mukhang hindi ka pa sapat na nabugbog Bugbugin. Yuzikin, nakita mo ba? Sa buhay na ito, kahit mamatay ka man, ikaw ay ginangkin ko pa rin. Kung magtatangka ka pang tumakas muli, ang buhay ni Liuan ang kukunin ko. Makukuha mo ang karma mo. Karma? Hayaan mong hanapin ako ng karma. Hayop ka. Bitawan mo si Zikin. Hayop ka. Hindi kita palalagpasin, Chintian. Kintian, anong ginagawa mo? Ang sakit. Kintian, bitawan mo si Zikin. Pakiusap, bitawan mo na ako, Kintian. Maghintay ka lang, hahanapin kita. Hindi mo na siya pahihintulutan na lumapit sa aking asawa. Opo. Kintian, natatakot ka ba? Noon, si Zijin ay malinaw na aking kasintahan, pero sinamantala mo ang pagkakataon at inagaw mo siya mula sa akin. Sa tingin mo ba gusto pa rin niya ako? Kaya, Tama na. Ako matatakot. Si Yu Zijin ay akin. Siya ay asawa ko ngayon. Sabihin mo sa akin anong ikakatakot ko. hindi ka ba natatakot? Kung hindi ka natatakot, bakit ka nagkakaganyan? Itapon niyo siya palabas? Mas malayo, mas mabuti. Kintian? Kintian? Isa kang duwag? Nabalitaan ko na nagtayo si Li Yuan ng isang studio. Tama? Opo, balita ko sa construction industry siya. Alam mo na ang gagawin, di ba? Opo, Ginoong Kin. Huli ka na. Wala si Chintian. Zijin, hindi ko hinahanap si Atian. Ikaw mismo ang pinunta ko rito. Sabihin mo na, bakit ka pa pumunta rito at hinanap ako? Huwag mong sabihin na kahit ngayon, gusto mo pa ring magkunwari na malalim ang pagmamahala natin bilang magkapatid, ano? Huwag kang magsalita ng ganyan. Nandito ako ngayon para sa iyong tiyo at tiya. Ang mga magulang ko, Ang pagpopondo ng U-Group ay bigong maisakatuparan. Hindi mo siguro alam yan, ano? anong ibig mong sabihin? Ang pagpopondo ng U-Group ay bigong maisakatuparan at humaharap ito sa pagkalugi. Kumalat na ang balitang ito sa buong Nancheng. Ngunit wala ni isa mang kumpanya sa buong Nancheng ang handang tumulong sa U-Group. Alam mo ba kung bakit? Dahil binaliwala mo si Aten. Ang mga magulang mo ay may anak na tulad mo para silang malas ng sobra. Hirap na hirap ka ng mapang-asawa sa pinakamayamang pamilya sa Nancheng. Hindi ka na nga nakatulong sa pamilya mo, tapos puro gulo pa ang dinala mo sa kanila. Sabihin mo, ano pa ang silbi ng buhay mo? Tingnan mo ito ng maigi.
Gusto mo ng diborsyo, hindi ba? Kung hindi mo inaalala na ang U-Group ay masira dahil sa katigasan ng ulo mo. Kung ganoon, maaari mo na akong diborsyuhin ngayon. Kintian, anong ginawa mo sa negosyo ng U-Family? Hanggang kailan mo ako gagantihan? Ang pagkabigo ng inyong U-Family sa pagpopondo sa pagkakataong ito ay wala akong kinalaman. Wala kang kinalaman? Kung ganon, sabihin mo sa akin. Ang pagkabigo sa pagpopondo ng aming U-Family, nagkataon lang ba? Kung naniniwala ka nang ako ang gumawa, bakit mo pa ako tinatanong? Kintian, napakawalang hiya mo. Masama? Nakaharap pa lang ang U-Company sa pagkalugi. Ganyan ka nakanerbiyos. Kung ganon, hindi mo ba alam na ang studio ni Liyuan ay malapit ng malugi, hindi ba? Anong ginawa mo sa studio ni Li Yuan? Kintian, kailan ka pa naging ganyan kasama at walang hiya? Ako ang walang hiya? Hindi ko siya ganap na sinira, malaking awa na yon. Yuziin, tandaan mo, ang bawat salita at kilos mo ay magdedesisyon sa kapalaran ng lahat ng tao sa paligid mo. Kaya simula ngayon, mas mabuting manahimik ka na. Kintian, talagang nabulag ako noon para mahalin ka. Mahalin ako? Sabi mo mahal mo ako? Kung mahal mo ako, hindi ka sana nakikipaghalikan at magulo kay Liyuan. Makikipag-ugnayan. Hindi ka rin sana tumakas kasama si Liyuan ng patago. Magsalita ka. Magsalita ka. Kintian, hindi ka ba talaga nagtiwala sa akin? Sa madaling salita, huwag mo nang makikita ulit si Liyuan. Ate Yan, Umalis ka. Ate Yan. Kintian. Alam mo ba na ibinigay ni Yuzikin kay Liyuan ang lahat? Kinang pera niya sa card? Sinabi sa akin iyan ng kaibigan kong nasa construction. Nakatanggap si Liyuan ng malaking transfer ngayon, kaya ang studio ay hindi na malulugi. Lirucha, mas mabuti kung hindi mo ako niloloko. Ate Yan, tingnan natin. Hanggang saan mo kayang tiisin si Yuzikin? Yuzikin, anong ginagawa mo? Ibinigay ba ito sa'yo ni Liyuan? Para kay Liyuan, inalis mo pa ang wedding. Aring natin? Anong kaguluhan ang ginagawa mo, Kintian? Ako gumagawa ng gulo. Oo, Yuzikin. Nababaliw ako. Tuluyan na akong nababaliw. Nainggit ako sa kanya hanggang sa mabaliw. Hindi mo ba pinakinggan? Ang sinabi ko, inilipat mo ang lahat ng ipon mo kay Liyuan. Bakit? Hindi mo ba naisip kung anong magiging kahihinatnan nito? Nakalimutan mo na ba na ang sitwasyon ng use ninyo ay nasa peligro rin? Kintian, parang hindi na kita kilala sa ganitong paraan. Hindi kilala? Ikaw ang may gawa kung bakit ako naging ganito. Pinapayuhan kitang, huwag mo nang subukan pa ang pasensya ko. Huwag! Yuzikin, gusto kita. Pwede bang maging girlfriend kita? Pasensya na, Kintian. Sa ngayon, wala pa akong planong makipag-date. Ayos lang. Kapag handa ka ng umibig, ang babalik ako para hanapin ka. Yuzikin, kung balak mo nang makipagrelasyon, siguraduhin mong ako ang una mong sasabihan, ha? Bakit? Bakit hindi ko na mahanap? Dito lang yon. Paanong hindi ko na mahanap? Kung ganyan mo kamahal ang pahirapan ng sarili mo, mananatili ka na lang dito sa kwartong ito simula ngayon. At hindi mo na kailangang pumunta kahit saan. Hindi mo maaaring limitahan ang aking personal na kalayaan? Kaya ko. Hindi mo rin naman gugustuhin na si Liyuan ay mapahamak dahil sa iyo, hindi ba? Sa tingin mo pa rin ba ay dahil kay Liyuan? Kaya ko hinanap ang singsing na iyon? Nakakatuwa ka. Hindi lang ikaw nagduda na nambababae ako at nagdala ng anak ng iba.
Pero pati na rin ang bagay na personal mong ibinigay sa akin, nalimutan mo ng lubusan. Huwag kang mag-alala. Kapag handa ka ng umibig, babalikan kita. Z-Jane. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kung sinabi ko sa iyo, maniniwala ka ba? Z-Jane. Patawad, masyado lang akong nadala sa emosyon kanina. Pwede bang huwag ka nang magtampo sa akin? Kalmado ako. Ayoko na sa iyo. Ayoko na sa iyo. Ma, bakit ka nandito? Nabalitaan ko na hindi. Nagtagumpay ang kumpanya natin sa financing kamakailan? Ayos na ba ngayon? Maayos naman ang sitwasyon sa bahay. Tungkol sa problema ng kumpanya, si Atian na ang tumulong para ayusin iyon. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ang ibig mong sabihin, si Kintian? Oo nga. Hindi niya sinabi sa iyo. Ma, may gusto akong sabihin sa iyo ngayon na nandito ka. Gusto mong pag-usapan ang pagkakalaglag ng bata, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Nasabi na sa akin ni Atian iyon. Bata pa naman kayong dalawa. Ang tungkol sa... Hindi ma. Ang gusto kong sabihin sa iyo ay... Makikipagdiborsyo ako kay Chintian. Ayoko na siyang makasama. Ano ang sinasabi mo? Sabi ko makikipagdiborsyo ako kay Chintian. Ma, Atian, nakauwi ka na? kayo ni Zikin ba ay... Tumigil ka dyan at huwag kang gagalaw. Tumahimik ka. Ma, sasabihin ko sa inyo, ayoko na talagang makasama si Chintian. Huwag mo nang sabihin. Sarahan mo ang bibig mo. Noong una nangako ka na mahal mo si Atian. Gaano pa lang ba katagal ang nakalipas? Hihingi ka na ng diborsyo? Inaakala mo ba na ang kasal ay parang laro lang na pwedeng simulan at tapusin kung kailan mo gusto? Ma, Tsaka ngayon na nagdedemand ka ng diborsyo, naisip mo na ba kung ano ang mangyayari sa iyo? At sa negosyo ng pamilya Yu, ang negosyo ng pamilya Yu? Ma, anak mo ako Hindi mo iniisip ang kaligayahan ng anak mo? Kundi ang negosyo lang ng pamilya Yu? hindi pa ba sapat na kaligayahan na mapangasawa ang isang napakagaling na lalaki tulad ni Atian? Ikaw yan. Ikaw ang may sinabi kay nanay? Tama ba? Chintian, hayop ka. Tinakot mo si nanay, no? Zikin, ano ba ang ginagawa mo? Pwede bang pasensya na? Kakaagas lang niya kaya hindi pa stable ang emosyon niya. Huwag mo na lang siyang patulan, hindi naman niya talaga gustong makipaghiwalay sa iyo. Huwag kang mag-alala, Ma. Hindi ko yan saseryosohin. Mabuti naman. Mabuti naman. Aling mag-asawa ba ang hindi nag-aaway? Chintian, napakawalang hiya mo. Kung dinala ko ang nanay mo para pangaralan ka, kasalanan ko pa rin ba ito? Pangaralan? Hindi ba't isa itong pagbabanta mo sa akin? Hindi. Maniniwala ba ako? Kung ganyan talaga ang gusto mong intindihin, pwede na rin. Tutal, ang pamilyang Yu ay ako ang nagligtas. Naniniwala akong ang nanay mo ayaw makita na makipagdiborsiyo ka sa akin. Iniisip mo bang sa ginawa mo ito, mananatili ako ng kusa? Kung labag man sa kalooban mo. Ano ngayon? Yu Zikin, ikaw lang ang gusto ko. Baliw? Oo, nabaliw ako. Dahil sa iyo, nagbago kaming dalawa at naging abnormal. Yu Zikin. Kintian, anong ginawa mo kay Zijin? Bakit hindi ko siya makontak? Naglakas loob ka pa ring hanapin ako. Anong karapatan mo para tanungin ang tungkol sa asawa ko? Dahil mahal ko siya. Mahal siya? Tama na mahalin ang asawa ng iba, ganoon ba? Liyuan, pakinggan mo nga kung anong kalokohan ang sinasabi mo. Ikaw ang hindi karapat-dapat, Chintian. Hindi ka karapat-dapat sa pag-ibig ni Zijin, hindi ka nararapat para kay Zijin. Kahit hindi ako karapat-dapat, nakuha ko pa rin siya. At sino ka naman? Ikaw ay nararapat lamang gumawa ng palihim na mga hakbang. Kayong dalawa, itapon niyo siya sa pinakamalayo hanggat maaari. Huwag niyo na siyang hayaang magpakita sa harap ko. Kintian, maghintay ka. Kailangan kong paalisin si Zijin sa iyo. Maghintay ka. Simula ngayon, malalaman ng buong Nancheng na tayo ay sobrang nagmamahalan. Masaya ka na ba? Huwag kang magkunwari na para bang pinilit kita.
dahil ikaw mismo ang pumayag. Kay mama na samahan akong dumalo sa party. At saka, kung mag-aartista ka, gawin mo na ang buong pag-arte. Huwag mo akong gagawing tampulan ng atensyon sa labas. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sabi ko bitawan mo ako. Hindi mo ba naiintindihan? Zijin. 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 Zijin, Zijin. Gusto kong makita siyang ligtas at walang masamang nangyari. Paglabas niya ng operating room, Boss Chin, gagawin namin ang lahat. hindi lang gagawin ang lahat, gusto ko siyang mabuhay. Boss Kin, walang makakapagsabi niyan. Pakiusap, hayaan mo muna akong iligtas ang tao, sige na. Doktor, Huwag po kayong mag-alala, Kinzong. Ayos lang ang ginang, pero dahil nasagasaan ang ulo niya, kailangan pa rin siyang magpahinga ng matagal. Zijin. Bakit talaga? Hindi ba galit na galit ka sa akin? Kung ganoon, bakit mo ako tinulak palayo? Hindi ba? Sa puso mo? Atian. Atian, anong nangyari sa iyo? Malubha ba ang sugat mo o hindi? Bakit ka nandito? Nabalitaan ko sa assistant mo na naaksidente ka. Nag-alala ako sa iyo. Ayos lang ako, bakit ka pa dumating? Bakit ang daming dugo sa damit mo? Nasugatan ka ba? Bakit hindi mo hinayaan ang doktor na gamutin ka? Doktor, Tama na. Sabi ko, ayos lang ako. Kailangan niyo ba talagang magpakita ng pagmamahalan sa harap ng higaan ko? Zijin, gising ka na. Masakit ba ang katawan mo? Ginangkin. Doktor, pakiusap. Paalisin mo sila. Iniistorbo nila ang aking pahinga. Ito. Sige. Kung gayon, pakiusap, suriin mo ang aking asawa. Sumama ka sa akin palabas. Atian. 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 Atian, bakit ka nagmamadali at hinila mo ako palabas? Hindi pa nga nasuri ng doktor. Lirucha, bumalik ka na ngayon at huwag ka nang magpakita muli. Babalik at hindi magpapakita? Gusto kong manatili dito para alagaan ka. At saka si Zijin. Tama na? Ayaw na ni si Jin na makita ka pang muli. Wala kang gagawin pagkatapos nito? Huwag ka ring magpakita sa harap ni si Jin. Atian. Zijin. Akala mo ba talaga nasaktan si Zijin, para iligtas ka? Ginawa niya iyon para sa kanyang sarili. Para sa pamilya Yu, para kay Liyuan. Ang nasa isip lang niya ay iwanan ka. Hindi mo ba naisip? Ang pagliligtas niya sa iyo ay para lang lumambot ang puso mo. Para umalis kasama si Liyuan at mapakawalan mo siya at ang pamilya Yu. Huwag siyang umasa. Yuzikin, bakit mo ba ako iniligtas? Sabihin mo sa akin, itinutulak mo ba ako palayo dahil gusto mo nang makipagdiborsyo? Kintian, ano na naman ba ang pinaggagawa mo? Umalis ka sa paningin ko. Sagutin mo ako. Anong nangyayari sa'yo? Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Umaasa lang ako na isasantabi mo na ang mga bagay na hindi dapat iniisip. Mga bagay na hindi dapat iniisip? Kintian? Umabot na tayo sa ganitong punto? Sa tingin mo ba ay hindi pa rin tama na iwanan kita? Liyuan, Lirucha, at ang bata na namatay sa loob ng sinapupunan ko? Maraming tao na ang pumapagitna sa ating dalawa? Sa tingin mo ba ay makakabalik pa tayo sa dati? Hindi natin kailangang bumalik sa dati. Gusto ko lang na manatili kang aking ginang Chin. Kintian, Sige na. Sa tingin ko malapit nang maubos ang iyong suwero. Pupuntahan ko at tatawagin ang doktor para sa iyo. Kintian. Liyuan, naglakas loob kang saktan si Kintian ng walang pahintulot. Dumalaw ka na ba kay Chintian? Lirucha, kumusta na ngayon si Zijin? Nagpadala ka ng tao para patayin siya. Ano sa tingin mo ang lagay niya? Kasalanan ko ang nangyari kay Zijin?
Hindi kailangan ko siyang puntahan sa ospital. Tumigil ka, hindi mo pa naiipaliwanag ng maayos ang tungkol sa aksidente. Nilabag mo ang ating kasunduan ng walang pahintulot. Ano ang problema sa akin? Hayop lang si Kintian, karapat dapat lang siyang mamatay. Manahimik ka. Binabalaan kita, kung magtatangka ka pang saktan si Chintian, huwag mong masamain, kaya ko rin gamitin si Yuzijin bilang panakot. Subukan mo lang galawin si Zijin? Patawad, masyado akong naging padalos-dalos. Kaya, kumusta na talaga si Zijin ngayon? Ayos lang, hindi mo na kailangang mag-alala. Ngunit, ang plano dapat na nating simulan. Hindi. Masyadong mapanganib ang plano mo. Maaaring may masamang mangyari kay Zijin. Kahit mapanganib, kailangan itong gawin. Alam mo ba, ang ginawa mong aksyon ng walang pahintulot ay tuluyan ng gumulo sa sitwasyon. Ang pagliligtas ni Yu Zijin kay Atian ay nagpalambot na sa ugali nito. Kung hindi tayo gagamit ng mas matinding paraan, mawawalan tayo ng lahat. Huwag kang mag-inarte, Ziyin. Mabilis kang gagaling kung iinom ka ng konji. Ako na ang iinom nito. Maging masunurin ka. Huwag mong pabayaan ang sarili mo dahil lang sa nagtatampo ka sa akin. Anong problema? Masakit ang tiyan ko. Uminom pa tayo ng kaunting konji, di ba? Kapag uminom ka ng konji, mapupuno ang tiyan mo at hindi ka na makakaramdam ng pagkailang. Ayaw kong uminom. Sige na, sundin mo ako. Ang kalusugan mo ang mahalaga, di ba? Ziin, sandali lang, hintayin mo ako. Babalik ako kaagad. Ziyin, ako ito. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Aywan. Mas maganda na ang pakiramdam ko. Noong huli dahil sa nangyari sa studio mo, nadamay ka, paumanhin. Huwag kang humingi ng paumanhin. Kusa ko itong ginawa. Mabuti naman, salamat, Aywan. Ingatan mo rin ang sarili mo. Atian, bakit ka na naman nagpapakalasing dito? Umalis ka. Dahil na naman ba kay Yuzijin? Atian, bakit mo ba ito ginagawa sa sarili mo? Ganyan ka nasasaktan para sa kanya, pero hindi niya naman iyon malalaman at hindi siya maaawa. Ako lang ang maaawa sa iyo, Atian. Lagi ka na lang ganyang malungkot. Pero hindi naman siya karapat-dapat. Pabago-bago siya ng isip at wala siyang utang na loob. Sabihin mo sa akin, Lirucha, tumigil ka na. hindi magsasabi ako. Hindi siya nararapat para sa iyo. Hindi kanya minahal ng totoo kailanman. Sabi ko manahimik ka. Kintian, tayo naman talaga ang pinakabagay. Bakit hindi mo na lang tingnan ulit ako? Kung ayaw mong umalis, dito ka na lang. Ako aalis na muna. Kintian, hindi magtatagal. Sisiguraduhin kong sa wakas, tuluyan mo nang iiwanan si Yuzijin. Titingnan mo ako? Ang asawa mo ay ako lang. Ingatan mo ang senyorito. Chintian, uminom ka? Pumunta ka't magluto ng sopas para sa hangover. Opo, Ginang. Zijin. Zijin, nasaan ka? Zijin, hindi ko kailanman naisip na sasaktan kita. Gusto kong mamuhay ng maayos kasama ka. Pwede bang huwag mo nang mahalin si Liyuan? At mahalin mo na lang ako. Ngunit ikaw talaga ang minamahal ko. Magandang umaga, Ginang. Saan siya nagpunta ng napakaaga? Ang senyorito po ba ang tinutukoy ninyo? Umalis po siya ng napakaaga. May kailangan siyang puntahan na business trip sa loob ng ilang araw.
Alam mo ba kung bakit? Ganoon kasigurado si Tian na nagtaksil ka? Yuzi Jin, magkita tayo. Ano ang ibig sabihin ng text message na ipinadala mo sa akin? Bakit ka nagmamadali? Uminom ka muna ng kape. Inumin mo na. Hindi naman ako aabot sa puntong lalagyan ng kung ano ang kape. Pwede mo na sigurong. Sabihin kung bakit mo. Ako pinapunta rito, hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Lirucha, niloloko mo ako. Talagang naglakas loob kang lagyan ng gamot ang kape. Yuziin. Tapos ka na. Bakit ka nakatunganga? Hindi ka pa ba lalapit para tumulong? Hindi? Sigurado ba tayo na ito ang gagawin natin? Masyadong mapanganib ito para kay Ziyin. Hindi siya patatawarin ni Qintian. Siguro mas mabuti kung kunin ko na lang si Ziyin. Hindi tayo makahanap ni Qintian, kaya natural lang na susuko siya. Gusto mo bang tulungan kitang alalahanin? Ano ang nangyari noong huli mong tinangka? Napatakasin si Yuziin. Ano ang naging wakas? Wala tayong maraming oras, bilisan mo na. Ano pa ang pinag-aalanganin mo? Kitang-kita naman na gumaganda ang relasyon ni Qin, Tian at Yuziin. Kung hindi ka pakikilos, wala ka ng pag-asa. Alam ko na. Ginoong Qin, Makipag-ugnayan ka ngayon sa public relations para bawiin ang balita. Bukod pa rito, mag-book ka agad ng flight at bumalik ka agad sa Nanjing. At yan, puro peke ang mga larawan. Walang nangyari sa amin ni Liyuan. Peke, nagpahanap na ako ng taong titingin. Wala talagang bakas ng pag-edit ang larawang iyon. Hindi ito posible. Walang nangyari sa amin ni Ayuan. Ayuan? Yuzikin, gaano ka ba katindi kailangan ng atensyon? Wala pa akong isang linggong nakakaalis at nagmadali ka na namang hanapin si Liyuan. Hindi ko ginawa iyon, Atian. Iyon ay dahil noong araw na iyon. Noong araw na iyon, inaya ako ni Lirucha na lumabas. Tapos nilagyan niya ako ng gamot, kaya ako napunta. Tama na. Hindi magkakilala sina Lirucha at Liyuan. Paano kanya lalagyan ng gamot at dadalhin sa kama ni Liyuan? Oo nga. Si Lirucha at Liyuan ay hindi naman magkakilala. Pero bakit sila? Nagkaisa para sirain ako? Bakit kaya? Bakit? Wala ba talagang nangyari sa inyo ni Liyuan? Wala talaga, Atian. Yu Zijing, ito na ang huling beses na maniniwala ako sa iyo. Ako na ang mag-iimbestiga. Kapag nalaman ko na niloloko mo lang ako ulit, ayaw mo nang malaman ang kahihinatnan. Ipasok ang ginang sa kwarto at huwag hayaang may lumapit sa kanya. Atian, may kailangan ka ba at ikaw ang kusang lumapit sa akin? May gusto lang sana akong itanong sa iyo. Sige, itanong mo. Ang balita tungkol kay Zijing. Ikaw ba ang may gawa? Anong balita? Sino ang lalaking ito? Bakit kasama siya ni Zijing? Atian, huwag mong sabihing ako ang sadyang naghanap ng tao para siraan si Zijing, ha? Talaga namang gusto kita, pero ang tungkol sa mga bagay na walang batayan, paano ko pa ipapaliwanag? Nagtatanong lang ako. Huwag mo nang masyadong isipin. Atian,
Kaya pala, talaga bang kasama ni Zikin ang lalaking iyon sa litrato? Ano naman sa iyo? Bakit hindi ito tungkol sa akin? Matagal ko na sa iyong sinabi, si Yu Zikin ay hindi karapat-dapat para sa iyo. Tama na. Lirucha, si Zikin ay hindi karapat-dapat sa akin. Pero ikaw karapat-dapat? Hindi ka ba masyadong mataas mag-isip sa sarili mo? Ngayon na inalam mo na, alam mong biktima lang ako ng bitag. Inalam ko na. Oo, inalam ko na. Yuzikin, talagang nagtataka ako paano ka nagawang magpanggap na kawawa sa harap ko. Tapos bumaling ka kay Liyuan? Hindi. Hindi ito posible. May ebidensya na gusto mo pa ring magdahilan. Bakit ako niloko ni Liyuan? Pupuntahan ko si Liyuan. Ako. Gusto mo pa rin siyang hanapin. Chintian, wala akong lihim na pakikipagtagpo kay Liyuan? Hindi na ako maniniwala pa sa'yo. Ngayon, ipapaalam ko sa lahat na isa lang itong bitag ng kalabang kumpanya para linisin ang iyong pangalan. Pero simula ngayon, ikaw ay may sakit at hindi ka na kailangang lumabas ng bahay. Hindi. Atiyan, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Atiyan, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Zikin, sa ganitong paraan, hindi na ako mag-aalala na tatraydurin mo pa ako. Maayos na umusad ang unang yugto. Pwede na tayong maghanda para sa susunod na yugto. Sobrang masasaktan si Zijin dito. Mas mabuti sigurong huminto muna tayo. Liyuan, lalaki ka pa ba? Noon pa tayong nagkasundo, ngayon nagdadalawang isip ka pa? Gusto mo pa bang makuha si Yu Zijin o hindi? Ako kasi, Tama na, huwag ka nang magsalita. Ngayon, labis nang nabigo si Atian kay Yu Zijin. Ayaw mo bang samantalahin ang pagkakataon? Sa tingin ko, Liyuan, wala na tayong pagkakataong umatras. Yu Zijin, ang bait mo raw na anak na pinalaki ng mga magulang mo. Paulit-ulit mong ginagalit si Atian. Iniisip mo bang masyado ng mahaba ang buhay ng pamilya na iyong Yu? Hindi pwede. Hindi ako gaganyanin ni Atian. Pareho ka pa rin ng dati, mapagkunwari at duwag. Mahilig kang magbulag-bulagan sa katotohanan. Sa totoo lang, dinala ko na sa'yo ang balita. Mag-best friend naman tayo. Kaya huwag mong kalilimutang mabuti ako sa'yo, ha? Nasaan ang cellphone ko? Nasaan ang cellphone ko? Tiang Chen. Sabi ng batang amo, bawal daw kayong makipag-ugnayan sa labas. Ma, bakit ka nandito? Atiyan, salamat sa pagtulong sa U Corporation ngayon. Pagkatapos nito, wala na kaming ganang magtrabaho ng tatay ni Zikin. Handa na kaming magretiro sa probinsya. Bago ako umalis, naisip kong bumisita sa iyo. Ang balita tungkol kay Zikin kamakailan, kung may sama ka sa loob, mas mabuti pang Ma, wala akong sama ng loob. Kami ni Zikin ay maayos ngayon. kung gayon, bakit hanggang ngayon, wala akong balita mula sa kanya? Ma, pinagbakasyon ko po siya para magpalipas ng sama ng loob. Malamang ay wala siyang oras para tumingin sa mga mensahe. Ganito na lang, Ma. Pagbalik niya, isasama ko siya para bisitahin kayo ni tatay sa probinsya. Ganoon pala. Sige, hihintayin namin kayo ng tatay mo sa bahay. Kintian, anong ginawa mo sa mga magulang ko? Ibalik mo sa akin ang telepono ngayon? Kailangan ko silang tawagan agad. Wag na. Umuwi na sa probinsya ang mga magulang mo. Imposible. Paano sila uuwi sa probinsya nang hindi man at lang nagpapaalam sa akin? Sinabi ng nanay mo bago siya umalis na gusto kanyang makita. Pero tumanggi ako. Anong karapatan mong hindi ako payagang makita ang nanay ko?
Anong karapatan? Dahil gumawa ka ng mali. Dahil kailangan kitang parusahan. Yuzikin, sinabi ko na sa iyo. Mula ngayon, ang tanging maasahan mo ay ako lang, si Kintian. Baliw ka. Alam mo na noon, panabaliw ako, hindi ba? Basta sumunod ka lang ng mabuti. Baka sakaling kapag gumanda ang mood ko. Madala pa kitang umuwi para makita sila. Paano pa ako susunod ng mabuti? Hindi pa ba pagsunod ng mabuti ang nakakulong? Ako sa masamang lugar na ito? Sila ang mga magulang ko. Anong karapatan mo para pigilan akong makita sila? May ginawa ka bang masama ulit sa kanila? Nag-aalala ka, hindi ba, Kintian? May nangyari, Mr. Kin. Sabihin mo kung anong nangyari. Nagkasalubong ng aksidente sina Mr. Yu at Mrs. Yu at isinugod sila ngayon sa ospital para sa emergency resuscitation. Ano? Sabi nila ay nag-fail ang preno at bumangga sila sa isang puno sa tabi ng kalsada. Hindi po maganda ang kalagayan ni na Mr. Yu at Mrs. Yu. Sa tingin niyo po ba kailangan nating ipaalam kay Madam? Sumama ka sa akin ng mabilis. Kintian, huwag mo akong hawakan. Ano pa ba ang gusto mong gawin? Na aksidente ang mga magulang mo. Dadalhin kita sa ospital. Bakit nagkaroon ng aksidente sa kotse? Bakit umabot sa puntong kailangan silang i-resuscitate? Huwag kang mag-alala ng ganyan. Magiging maayos din sila. Nandyan ba ang pamilya? Ako ang anak niya. Kumusta po ang aking mga magulang? Hindi maganda ang sitwasyon. Kailangan mo munang pumirma sa notice ng kritikal na kalagayan. Pumirma ka muna at babalikan ko mamaya. Doktor, kumusta ang mga magulang ko? Paumanhin, ginawa na namin ang lahat. Hindi ito maaari. Tay! Zijin, Tay! kumalma ka. Zijin, patawarin mo ako. Anong silbi ng paumanhin? Kintian, galit na galit ako. Tay! Zijin. Zijin, gising ka na. Kintian, nasaan ang mga magulang ko? Nasaan ang mama at papa ko? Sila ay dinala na sa punerarya. Teka lang, Zijin. Sasama ako sa'yo. Manahimik ka, Kintian. May karapatan ka bang samahan ako para tingnan sila? Lirucha, nababaliw ka na ba? Pinag-usapan na natin noon na kailangan lang nating pauwiin sila sa probinsya. Bakit ka nag-utos na saktan sila? Dalawang buhay iyon. Buhay? May karapatan ka bang pagsabihan ako? Hindi mo rin ba sinubukan saktan si Atian? Bukod pa rito, hindi mo ba alam ang kasabihan na kailangan mong magsakripisyo para makamit ang gusto mo? Anong silbi kung umuwi lang sila sa probinsya? Tanging ang pagkawala ng kanyang mga magulang ang magpapagalit kay Yu Zijin kay Atian. Masyadong mapanganib ang ginawa mo. Ang kasaganaan ay nasa panganib. Tingnan mo, kung hanapin mo ngayon si Yu Zijin, tiyak na hindi na. Niya gugustuhing makasama pa si Kintian. Sa panahong ito, bumalik ka muna sa Beicheng para magtago. Bumalik ka na lang kapag lumipas na ang ingay. Ayaw kong bumalik sa Beicheng. Gusto kong makita mismo na maghihiwalay sila at gusto kong makita mismo na aalis si Yu Zikin. Hininaan mo ang boses mo. Sa madaling salita, ang kasunduan natin ay tapos na rito. Simula ngayon, bahala na kayong magpakitang gilas. Huwag ka nang umiyak. Malulungkot din ang mga magulang mo kapag nakita ka nilang umiiyak ng ganyan. Umalis ka! Ikaw ang dahilan ng pagkabangkarote ng pamilya namin. Ikaw ang dahilan kung bakit umalis ang mga magulang ko sa Nancheng. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko sila nakita sa huling pagkakataon. Anong karapatan mo pang pumunta rito para ipakita sila sa akin? Ako ang nagpabangkarote sa pamilya mo. Kailan ko naman pinabangkarote ang pamilya mo? Nagpapanggap ka pa rin bang hindi mo alam? Talagang hindi ko alam. Ayaw kitang kausapin pa. Umalis ka na. Pakiusap. Zikin,
Kahit anong isipin mo, gusto kong sabihin sa'yo, ang pagkabangkarote ng pamilya nyo, talagang wala akong kinalaman doon. May isang kumpanya mula sa Beijing na naglagay ng bitag sa inyong Yoshi. Ako, Sinabi ko nang ayaw kitang kausapin, umalis ka na. ako, Zijin. Liyuan, Zijin. Nabalitaan kong pumanaw na ang iyong tito at tita, kaya pumunta ako para samahan kang maghatid sa kanila para ihatid sila. anong karapatan mong ihatid sila? Bakit may mukha ka pa? Ring magpakita sa amin ni Zijin? Kintian, Liyuan, ano ba talagang gusto ninyong gawin? Bahay ko ito. Kung hindi kayo pwedeng manahimik, umalis na kayo agad. Bumalik ka na sa akin. Ayoko sinira mo ang buhay ko at ng pamilya ko. Kintian, bitawan mo si Zijin. Hindi mo ba pwedeng hayaan si Zijin na magpaalaman lang sa kanyang mga magulang? Wala kang karapatang magsalita rito. Tama na. Manahimik kayong dalawa. Liyuan, sa tingin mo ba ay inosente ka? Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo at nilirot siya at hindi ko rin alam pagkatapos mangyari ang bagay na iyon, paanong may mukha ka pa rin magpakita sa akin. Pero ngayon, pakiusap, umalis ka na kasama si Kintian, ay hindi kayo welcome dito. Zijin. Sige na. Hayaan mo muna akong mapag-isa, pwede ba? Huli na ang oras. Umuwi na tayo. Sinabi ko na hindi ako sasama sa iyo pa uwi. Ang bahay ng pamilya mo? Binili ko na ulit. Dito pa rin ang bahay mo. May bahay pa ba ako? Ito ang... Ito ang lapida ng anak ko? Kapag inilagay ko siya rito? Hindi na mag-iisa ang mga magulang ko? Ang bata... Itinago mo ang bangkay ng bata. May problema ba? Kaya pala mabilis na nakita ni Liyuan ito. Dahil ba madalas kayong pumunta rito noon? Kintian? Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Hanggang ngayon iniisip mo pa rin ba na mahal ko si Liyuan? Lubos akong nagpapasalamat ngayon na hindi ipinanganak ang bata ko. Kundi hindi ko talaga alam, pagkatapos siyang ipanganak, kung anong klase ng ama ang haharapin niya. Hindi ganyan, Zijin. Hindi yan ang iniisip mo. Gusto ko lang malaman, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kailan mo pa nalaman? Matagal na. Kintian? Ikaw mismo ang pumatay sa anak mo. Masaya ka na ba? Ako nga. Ako ang gago. Humihingi ako ng tawad. Ako mismo ang pumatay sa sarili kong anak. Pinatay ko ang sarili nating anak. Kaya pala matagal mo nang alam na ang fetus na naalis dahil sa miscarriage ay pwedeng gamitin sa na-test? Alam mo na noon pa. O hindi ba? Oo. Pero nagpanggap ka pa rin walang alam at patuloy mo akong pinahirapan. Nakakatuwa ba iyan? Hindi. Hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin. Sige. Kintian? Napakahusay mo. Paano mo babayaran ang utang na ito? Maninirahan ka na lang dito. Wala ka nang balak bumalik sa pamilya, Kin? Bakit gustong-gusto mo ba akong bumalik sa pamilya in? Hindi naman sa ganoon. Gusto lang kitang paalalahanan na kung hihiwalayan mo siya, maghanap ka na lang ng abogado upang makaiwas ka sa maraming abala. Salamat sa pag-aalala. Pero, sa palagay ko kung kailan kami maghihiwalay ni Chintian o kung hindi kami maghihiwalay, ito ay desisyon naming dalawa. At wala na itong kinalaman sa iyo, hindi ba? Yuzian, huwag mong sabing ayaw mo. Paring hiwalayan si Atian hanggang ngayon? Nakalimutan mo na ba kung gaano kasakit ang pagkamatay ng iyong tiyo at tiya? Ako, ang ibig kong sabihin, sa sitwasyon ninyo ngayon ni Atian, kung hindi ka pa hihiwalay, hindi ito magiging maganda para sa inuman. Pag-isipan mo pa ng mabuti, aalis na muna ako.
Ziyin, bakit ka nandito sa may pinto? Sino ang kausap mo kanina? Walang iba, nagtatanong lang ng daan. Pumasok ka na, Zijin. Sinadya kitang puntahan ngayon. Nakabalik ka na? Oo, nakabalik na ako. Zijin, hindi. Ako papayag na makipagdiborsyo sa iyo. Hindi ako pumunta rito para makipag-usap tungkol sa diborsyo. Pero ang hindi pakikipagdiborsyo ay hindi nangangahulugang pinatawad na kita. O hindi na kita kinasusuklaman. Basta't hindi ka makikipagdiborsyo. Gagawin ko ang lahat ng ipagawa mo sa akin. Kailangan kong imbestigahan ang ilang bagay at kailangan kong humiram ng tauhan sa iyo. Sige, aayusin ko si Assistant Hong para sa iyo. Ganoon kadali? Wala kang anumang kondisyon? Maaari. Aka bang bumalik dito? Magpahanap ka ng bagong kwarto na aayusin? Ayokong makasama ka sa isang silid. Walang problema. Basta't bumalik ka. Gagawin ko ang lahat. Sana sa tulong mo, malalaman natin kung ano talaga ang masamang balak nina Lichara at Liyuan sa likod ng lahat ng ito. Hindi ako naniniwalang hindi talaga sila magkakilala. At hindi rin ako naniniwalang galing lang sa chismis ang mga nalaman ni Lichara dahil napakarami niyang nalalaman. Assistant Hong, may dalawang bagay. Akong kailangan mong alamin. Ano po iyon, Ginang Yu? Una, ang buong proseso kung paano nalugi ang pamilya ko. Pangalawa, kung ang kotse ng mga magulang ko na naaksidente ay may pakialam o sinabotahe. Ginang Yu, nag-imbestiga na po si Ginoong Kindati at mukhang wala namang anumang kakaibang problema. Kung gayon, iba ang itatanong ko. Ang dalawang bagay na ito, may kinalaman ba kay Li Ruchu? Naiintindihan ko po. Ano ang ipinapaimbestiga sa iyo ng asawa ko? Pinapahanap po niya sa akin kung ang pagkalugi ng U-Group at ang aksidente sa sasakyan ay may kaugnayan kay Li Ruchu. Li Ruchu? Anong kinalaman niya sa mga bagay-bagay ni Yu? Bakit? Hindi ko ba pwedeng imbestigahan si Li Ruchu? O baka naman naaawa ka na sa kanya? Sa tuwing may nangyayari sa paligid ko, nandyan siya? Hindi ba makatwiran lang na paghinalaan ko siya? Kung ganyan ang sinasabi mo, si Li Yuan din ay laging nandoon. Hindi ba dapat pati siya ay paghinalaan ko? Ziyin, tutulungan kitang umalis sa kanya. Nag-aalala ako sa iyo. Simula noong dinala ka ni Chin Tian, ay wala na akong balita. Ziyin, nabalitaan kong namatay ang tito at tita, kaya pumunta ako rito para samahan kang maghatid sa kanila. Kung gayon, imbestigahan sina Li Yuan at Li Ruchu ng sabay? Kumusta na ang dalawang bagay na ipinahanap ko sa iyo? Wala pa po akong balita sa ngayon. Dahil diyan, paki-imbestigahan mo rin ito. Hindi naman kami mga artista ni Kintian, kaya hindi ako naniniwala na may paparazzi na sumusunod sa amin maghapon at magdamag. Opo. Zijin, maniwala ka sa akin, wala talaga kaming relasyon ni Li Rucha. Talaga, nag-iisa lang akong umiinom sa bar noong araw na yon. At siya ang lumapit sa akin. Hindi ako pumunta para makipagkita sa kaniya ng palihim. Sige na, alam ko na. Kung wala nang, kailangan umuwi ka muna. Kung may bago kang pag-unlad, ipaalam mo agad sa akin. Masusunod, Ginang. May iba pa ba tayong dapat pag-usapan? Hindi ka galit sa akin? Galit? Kung nagkaanak na nga kayo, ano pa ang dahilan ko para magalit? Tigil. Tinanong mo ako ngayon kung galit ba ako. Hindi ba medyo huli na? Zijin, nagbago ka. Sa tingin ko parang hindi na kita kilala. Hindi ako nagbago. Pakiramdam ko lang ay matatanda na tayong lahat, kaya walang saysay ang patuloy na mag-away. Atian. Atian. Nakita mo ba ang balita tungkol sa atin na kumalat kahapon? Atian, sumagot ka nga sa akin. Nakita kaya ni Zikin ang litratong iyon? Nagkamali na naman kaya siya ng akala? Nakita niya at hindi siya nagkamali ng akala. Hindi nagkamali ng akala si Zikin? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Natatakot lang kasi ako na baka magkamali si Zikin ng akala, kaya ako naparito.
Kung ganoon, dapat direkta kang kay Sikin nagpunta. At hindi sa akin. Lirucha, sasabihin ko sa iyo. Mas mabuti pang huwag ka nang pumunta sa akin simula ngayon. Kung hindi, ipapaalis kita sa mga security guard. Maaari ka nang umalis ngayon. Pasensya na. Anong nangyayari? Ano na naman ang ginawa ng bruhang Yuzikin na iyon? Pupuntahan ko siya. Yuzikin? Nakita mo ba ang balita namin ni Atian kahapon? Ang tinutukoy mo ba ay ang tungkol sa pagiging magkasama ninyo sa bar ng palihim? Kung gayon, bakit hindi ka nagagalit? Bakit ako magagalit? Hindi ba't magkasama lang kayo sa bar ng palihim? Kahit pa magkasama pa kayo ng palihim, ako pa rin si Ginang Kin. Diba? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't gusto mo lang akong makipaghiwalay kay Kin? Tiyan para makapagbigay daan sa'yo? Sinasabi ko sa'yo, wala akong balak makipaghiwalay kay Kin Tiyan ngayon. Yuzin, malandi ka. Lirucha. Si Ziin ang asawa ko. Lirucha, anong gusto mong gawin? Pasensya na, Atian. Nalamig lang ako kanina. Lirucha, naaalala mo pa? Ba noong dinala kita para makilala si Kin Tiyan? May sinabi siya sa akin. Gusto mo bang malaman kung ano iyon? Ano ang sinabi ni Atian? Sabi niya ikaw ay tulad ng pangalan mo. Hindi ka dapat pagtiwalaan. At yan, ang kasama nating kumain kanina ay ang matalik kong kaibigan. Kailangan mong maging mabait sa akin mula ngayon. Kung hindi, magagalit siya. Siyempre magiging mabait ako sa'yo. Pero, iyang kaibigan mo, Pero ano? wala lang. Maaari mo, ba siyang layuan simula ngayon? Hindi siya karapat-dapat pagtiwalaan. At yan, anong sinasabi mo? Si Rucha ang matalik kong kaibigan? Hindi ko hahayaang pagsalitaan mo siya ng ganyan? Narinig mo ba? Oo, sige. Imposible. Nagsisinungaling ka. Ako pa noon ang nagtanggol sa kanya. Sinabi kong huwag niyang ganyanin ang pananalita tungkol sa iyo. Pero bakit mo? At ikaw rin? Alam mo namang ganoon siyang klaseng tao? Pero nakipagsabuatan ka pa rin sa kanya? Zijin, hindi iyan ang iniisip mo. Binigyan mo pa nga siya ng lakas ng loob na harapin ako. Hindi ako. Zijin, maniwala ka sa akin. Hindi ko siya binigyan ng kahit anong pag-asa. Talagang simulat sa pool, hindi ko naisip na makasama siya. Atian, hindi totoo ang sinasabi mo, di ba? Lumayo ka sa akin. Lirucha, naalala ko ng mabuti nitong mga nakaraang araw ang mga nangyari noon. Pwede mo bang sabihin sa akin, kailan mo ba talaga sinimulang mahalin si Kin Tiyan? Matagal na. Ang tagal na. Bago pa kami ipakilala sa iyo ni Zijin sa isa't isa. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi pa tayo nagkita kailanman noon. Hindi mo talaga matandaan? Ikaw ang high school senior ko. Kaya nakipag-ugnayan ka sa akin? Para lang mapalapit ka kay Kin Tiyan, tama ba? Tama nga ang sinabi mo. Isa akong tanga sa ganang sarili ko. At ako naman, walang sawang nagpapaliwanag para sa kanya, nagtatanggol sa kanya. Tumahimik ka. Yuziin, hindi ka talaga bagay kay Atian. Hindi mo talaga gusto. Si Atian, nakipagrelasyon ka lang sa kanya dahil naghiwalay kayo at ayaw mong maging single. Hindi ako bagay kay Kin Tiyan. Noong panahong sinusundan ako ni Kin Tiyan papuntang Beicheng, nilinaw ko na sa kanya ang lahat. Siya mismo ang nagpumilit na sumama sa akin. Sino ka para? Isipin na hindi ako bagay sa kanya? Atian, hindi totoo ang sinasabi niya, di ba? Niloloko ka niya, di ba? Di ba? Atian, hindi siya karapat-dapat sa ginagawa mo. Tama na. Ako ang magdedesisyon kung siya ay karapat-dapat o hindi. Liru Chang, nakilala kita. Una, dahil kaibigan ka ni Ziyin. Pero ngayon, sobrang nagsisisi ako na hindi ko pinilit si Ziyin na iwanan ka noon. Umalis ka sa bahay ko ngayon. Ziyin, nilinaw ko na ang lahat kay Liru Chang. Ako ang tanga. Dapat matagal ko nang nilinaw ito. Anong mapapala natin sa paglilinaw mo ngayon? Iniisip mo ba na kapag nilinaw mo ang lahat at nagtapos na ang lahat, makakabalik tayo sa dati?
Bigyan mo ulit ako ng isang pagkakataon, Ziyin. Hinding-hindi na ako. Madam, may balita na ako sa pinapahanap mo. Sa ngayon, wala pa man tayong pinal na resulta sa investigasyon pero mayroon na tayong ilang pag-usad. Sabihin mo muna ang mga bahagi na may pag-usad. Nalaman namin na ang kumpanyang nagpabagsak sa Yushi ay mayroon talagang koneksiyon kay Liruchay. Ang isang shareholder ng kumpanyang iyon ay tiyuhin ni Liruchay. Pero sa kasalukuyan, mukhang wala tayong ebidensiya para patunayan na may direktang kinalaman si Liruchay sa pagbagsak ng pamilya Yu. Mayroon din po ang issue tungkol sa aksidente ng sasakyan ni Chairman Yu. Bago iyon, ipinagbenta ni Chairman Yu ang sarili niyang sasakyan para makabayad ng utang. Ang ginamit nilang sasakyan sa biyahe ay binili mula sa second-hand market. Dahil ang mga second-hand na sasakyan kahit paano ay mayroong ilang problema kaya wala rin tayong paraan para kumpirmahin kung konektado kay Liruchay ang pagkasira ng preno ni Chairman Yu. Imbestigahan mo. Imbestigahan mo kung konektado kay Liruchay ang driver na nagmaneho para sa aking mga magulang. Ganun ka ba kasiguro na ang nangyari sa mga magulang mo ay may kinalaman kay Liruchay? Ilang beses na niya akong sinubukan na lapitan noon. Sa tuwing may masamang nangyayari sa pamilya ko, bigla siyang darating. Napakabilis niya makakuha ng balita. Hindi iyan kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Maliban na lang, kung siya ang nagplano ng lahat ng ito, Ma'am, ang pinapaimbestigahan ninyo tungkol kay Liyuan baka magkakaroon na ng resulta sa loob ng ilang araw. alam ko na. Sa panahong ito, inimbestigahan namin si Lirucha at Liyuan nang magkahiwalay. Ang kumpanya ng tiyuhin ni Lirucha ang naging palatandaan. Diretso sa resulta. Ano ba talaga ang nalaman mo ngayon? Sir Chin, nalaman namin ngayon na si Lirucha at Liyuan ay magkadugo. Alam ko na talagang si Liyuan, hindi siya magandang tao. Sabihin mo, ano ang pinaplano nilang dalawa? Ang balita tungkol sa asawa ninyo noon, pati na rin ang balita tungkol sa inyo ay si Lirucha ang naghanap ng media para ibunyag. Kasama na rito ang pagbubunton ng kasalanan sa asawa ninyo noon tungkol sa pagpunta niya sa hotel kasama si Liyuan ay gawa rin nilang dalawa. Bukod pa rito, Sir Kin, ang bata ni Lirucha noon, sa totoo lang, hindi talaga sa inyo. Gusto lang niyang gamitin ang batang iyon. Mga walang hiya. Kaya pala naglakas loob siyang makipagsabuatan kay Lirucha para lokohin ako. Kaya pala nitong nakaraang panahon, lahat ng nangyari sa amin ni Chintian ay kagagawan nilang dalawa. Mukhang ganoon nga. Pupuntahan ko si Liyuan. Ma'am. Sir Kin, kailangan ko bang habulin pabalik si ma'am? Huwag na. Alam na niya ang tunay na kulay ni Liyuan. Kailangan siyang hayaang pumunta kay Liyuan para tapusin na ito. Zijin, dumating ka. Nag-order ako ng pinakapaborito mong inumin. Zijin, Wala ka bang gustong ipagtapat sa akin? ipagtapat? Ano ang dapat kong ipagtapat sa iyo? Zijin, si Kintia na naman ba ang gunggong na iyon sa harap mo? Ipatapat mo lang ang mga nangyari sa inyo ng pinsan mo, si Lirucha. Kaya ang tungkol sa akin at kay Lirucha, naimbestigahan mo na pala? Oo. Kaya gusto kong malaman kung bakit. Lubos akong nagtiwala sa iyo at minahal kita ng sobra. Kahit pagkatapos kong ikasal kay Kintian, ipinagtanggol pa rin kita sa kanya. Liyuan? Pero bakit ka nakipagsabuatan kay Liru? Siya para saktan ako? Dahil mahal pa rin kita. Mahal mo pa ako? Paano nangyari iyon? Hindi ba nagkaroon ka na ng bagong nobya? Niloko lang kita noon. Zijin, kung hindi kita niloko, paano tayo muling magiging magkaibigan? Ayaw ko talagang makipaghiwalay sa iyo. At hinding-hindi ko naisip na iwan ka. Pero bakit ka nakipag-date sa iba ng palihim sa akin? Hindi ako nakipag-blind date sa iba. Zijin, ang nakita mo noon ay hindi lahat totoo. Hindi pumayag ang nanay ko na manirahan ako sa Nanqing. Ang plano ko ay hintayin muna na kumbinsihin ko ang nanay ko bago ako magbigay sa iyo ng sorpresang ito. Pero hindi ko inasahan na pagkatapos kong maayos ang lahat, may Chintian na pala sa tabi mo. Kaya ang lahat ng ito hindi dapat naging ganito. Zijin, ikaw ang kasintahan ko? Dapat ikakasal ka sa akin. Bakit? Bakit ka magpapakasal sa kanya? Tama na. Liyuan, magising ka. Hindi na tayo makakabalik.
Hindi. Makakabalik tayo. Hindi kanya tinatrato ng maayos si Kintian. Sinuportahan niya ang sitwasyon, inagaw kanya sa akin, ngunit hindi ka rin pala niya trinatrato ng maayos. Zijin, paano ako makakapayag? Hindi talaga bagay si Kintian sa iyo. Hindi siya bagay sa akin? Kung gayon, sa tingin mo, bagay ka sa akin? Sabi mo hindi bagay si Kintian sa akin? Sabi naman ni Lirucha na hindi ako bagay kay Kintian. Nakakatawa. Kailan pa naging kayo ang magdedesisyon sa buhay namin? Dahil lang sa inyong mga hinala, maari na kayong manghimasok sa buhay namin ni Kintian? Hindi ganyan. Zijin, mahal na mahal talaga kita. Ayoko lang na magpatuloy pa kayo ni Kintian sa pagpapahirap sa isa't isa. Pagpapahirap sa isa't isa? Ang sitwasyon namin ni Kintian ngayon ay dahil sa iyo at kay Lirucha. May mukha ka pang humarap sa akin at sabihin na ayaw mong maghirap kami ni Kintian? Zijin? Bitawan mo ako! Ayoko nang makita ka pa. Lahat ng dokumento ay narito. May nakaligtaan ba? Wala na sir. Mula noong unang dinala ng asawa, niyo si Liru Cha para makita kayo, lahat ng detalye tungkol kay Liru Cha ay nandito na. May nasabi ba ang asawa ko? Kung paano niya ito haharapin? Dahil wala pa tayong matibay na ebidensya na magpapatunay na sina Liyuan at Liru Cha lang ang may kagagawan ng lahat, kaya hindi pa natin sila direktang maipapakulong. Bukod pa rito, ang ibig sabihin ng ginang ay gantihan sila sa sarili nilang pamamaraan. Gaano ba kalaki ang Lee Corporation ng Beicheng? Mayroon silang kaunting lakas, ngunit hindi sila maitutumbas sa Kin Corporation. Sige, gawin mo na. Sa loob ng isang buwan, gusto ko ng resulta. Masusunod po. Ano na ang gagawin natin ngayon? Alam na ni Etienne at Yu, Zijin ang tungkol sa ginawa natin. Paano ko malalaman? Ni-block ni Zijin lahat ng contact details ko? Hindi ko siya makontak ngayon. Ayaw na rin akong makita ni Etienne. Kung nakinig ka sana sa akin noon at hindi ka nagmadali sa mga ginawa mo, hindi sana tayo mapupunta sa ganito. Napakadali mong magsalita ngayon. Mag-isip ka na lang kung ano ang gagawin. May natanggap akong balita kamakailan na patuloy na humihina ang negosyo ng pamilya. Hinihinala ko na si Kintian ang gumagawa nito. Ano? Kung gayon, ano ang gagawin natin? Kung talagang si Atian ang gumawa, nito maaaring hindi na kayanin ng pamilya. Kailangan ko munang bumalik sa Beicheng. Ikaw ay manatili muna rito ng mag-isa. Kung sakaling may mangyari sa iyo, hindi kita maaabutan para sagipin. Mag-ayos ka ng iyong mga gamit. Sumama ka sa akin pabalik. Sasama sa iyo pabalik, ngunit Kung ayaw mong umalis, ako na lang ang aalis mag-isa at hahayaan kitang mabuhay rito ng mag-isa. huwag. Sasama ako sa iyo pabalik. Pero, babayalik pa rin tayo, hindi ba? Siyempre, si Zijing ay akin habang buhay. Hindi ako susuko kay Kintian ng ganito na lang. Ang pagdeklara ng pagkalugi ng Lishi Group. Makakahinga ka na rin ng maluwag. Ang Lishi Group ay nalugi. Lahat ay dahil sa tulong mo? Sige na, wag na nating pag-usapan pa ang mga iyan. Zijing, humihingi ako ng tawad? Nagkamali ako ng pagdududa sa iyo noon. May mali rin ako. Hindi ko dapat sinabi ang tungkol sa iyo at kay Lirucha. Sige na. Wag na nating banggitin pa. Simula ngayon, ang tungkol sa kanila ay atin ang kalimutan. Wag na nating babanggitin pa. Oo. Nais kong bumisita sa sementeryo bukas. Gusto kong puntahan at kausapin ang ating anak para humingi ng tawad. Sige na, huwag ka nang umiyak. Ang bata ay may kasamang mga magulang. Tiyak na matutulungan tayo ng mga magulang na alagaan siya ng mabuti. Nagkabalikan na tayo ngayon. Bakit hindi? Pag-isipan natin, nabigyan muli ang bata ng isang kapatid na lalaki o babae? Anong ibig mong sabihin na lahat ay bangkarote? Hindi lang ang Lee's Enterprise ang nabangkarote. Pati na rin ang lahat ng kumpanyang inikutan ng pamilyang Lee ay bangkarote na. Paanong nangyari iyon? Mabilis at tiyak ang atake ni Kintian nang nagpakalat siya ng balita. Natural, gagalaw ang mga kasosyong kumpanya dito sa Beicheng. Wala tayong magagawa. Yu Zikin. Kasalanan ni Yu Zikin. Kung hindi dahil sa kanya,
Hinding-hindi ako titigilin. Ni Tian, babalik ako sa Nanching. Papatayin ko si Yu Zikin. Tumahimik ka. Si Qin Tian ang gumawa ng mga bagay na ito. Anong kinalaman ni Zikin dito? Li Yuan, hanggang ngayon niloloko mo pa rin ang sarili mo? Hindi ka na mahal ni Yu Zikin at wala siyang pakialam. Sa pinagsamahan ninyo, wala siyang tinirang daan para sa iyo. Kung hindi dahil sa kanya, sa tingin mo gagawin sa atin ni Tian ito? Hindi niya magagawa. Hindi niya ako magagawa ng ganyan. Gumising ka na, huwag ka nang mag-atubili. Kung lalaki ka pa, sumama ka sa akin pabalik ng Nancheng at singilin sila. Anong silbi kung babalik tayo ngayon? Hindi natin sila mapaghihiwalay. Hindi natin sila mapaghihiwalay. Pero hinding-hindi ko papayagan na magpakasaya sila sa Nancheng. Ano ang gusto mong gawin? Sumama ka sa akin at malalaman mo. Ako si Li Yuan. Sandali lang, huwag mo munang ibaba. Li Yuan, hindi ko na nakikita. Ang dahilan para magkausap pa tayo. Zijin, bumagsak ang aming pamilya at malaki ang utang namin. Ang dahilan kung bakit ako bumalik ay para kunin lang ang mga gamit ko at bumalik na sa Beijing. Pagkatapos nito, baka hindi na tayo magkita pa? Gusto kong makita ka bago ako umalis. Maaari mo ba akong pagbigyan sa huling kahilingan na ito? Sa tingin mo? Sa dami ng pagmamahalan natin noon, Saan mo gustong magkita? doon sa coffee shop na madalas nating puntahan. Sige, pupuntahan kita mamayang alas 7. Zijin, dumating ka. Ito ang juice na in-order ko para sa'yo. Salamat. Zijin, alam kong hindi mo ako mapapatawad tungkol sa nangyari noon. Ako, Kung pinuntahan mo ako, para lang sabihin iyan, wala akong oras para makinig sa paghingi mo ng tawad. Aalis na ako. teka lang. May isa pa akong huling tanong. Ang pagbagsak ba ng pamilya Li ay desisyon ni Qin Tian o desisyon mo? May saysay pa ba na itanong mo iyan? Tama ka. Wala na. Anong gagawin ninyo? Nasaan ang bagay? Ito. Patawarin mo ako, Zijin. Wala na akong natira dahil sa iyo. Hindi ko talaga kayang bumitaw ng ganito. Patawad. Hindi ba sinabi ni Madam kung anong oras siya uuwi ngayong gabi? Ate yan, ako si Li Rucha. Si Yozejin ay hawak ko ngayon. Kung gusto mo siyang iligtas, pumunta ka ng mag-isa sa inabandonang pabrika sa labas ng bayan. Tandaan, huwag kang tumawag sa pulis. Kung hindi ko alam kung anong mangyayari kay Yozejin. Masama po ang nangyayari. Mr. Qin, kinidnap si Madam ni Li Yuan. Ihanda ang sasakyan. Pumunta tayo sa inabandonang pabrika sa labas ng bayan. Yuzikin, sa wakas nahuli na rin kita. Li Yuan, Li Rucha, ano ang gagawin ninyo? Hindi pa ba sapat ang leksyon noong nakaraan? Tumahimik ka. Ang pagbagsak ng Lishi, ikaw ba ang nag-udyok kay Atian na gawin iyon? Li Rucha, bitawan mo ako. Labag sa batas ang ginagawa mo, may panahon pa para magbago. Magbabago, may pagkakataon pa ba kaming magbago? Ikaw at si Atian, nang walang awa ninyo kaming winasak? Naisip niyo bang bigyan kami ng pagkakataong mabuhay? Zikin, sabihin mo sa akin, mahal na mahal kita. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Hindi pa ba ako sapat na mabuti sa iyo? Li Yuan, bitawan mo ako. Tapos na tayo. Pwede bang huwag ka nang magpakabulag pa? Hindi. Yuzikin, akin ka lang. Ibinigay ko ang lahat sa iyo. Huwag kang mangarap na iwanan ako para makipaglandian kay Qin Tian. Zikin. Zijin, kumusta ka? Qin Tian, nababaliw na sila. Manahimik ka.
Lirot, wag mong galawin siya. Talaga bang dumating ka para lang sa kanya? Ano bang meron sa kanya? Bakit mo siya ginagawaan ng ganyan? Wala akong panahong makipag-usap sa inyo ngayon. Sabihin nyo, dinala nyo si Zijin dito. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Simple lang. Ang ating alitan, hindi ba dapat ay tapusin na natin ito? Sige. Handa akong harapin kayo. Kintian. Tigilan mo, bitawan mo siya. Kung hindi, papatayin ko si Yu Zijin ngayon. Atian. Atian, huwag mo akong alalahanin. Lumaban ka. Gumanti ka. Zijin, iingatan kong makabalik ka ng ligtas. Kintian, sa ganitong sitwasyon, inaalala mo pa rin siya. Ano bang meron talaga sa kanya? Kintian? Natalo ka na ba? Atian. Huwag kang gumalaw. Sabihin mo na, ano ba talaga ang layunin ninyo? Imposibleng kunin ninyo si Zijin. Para lang bugbugin ako. Hindi ba't masyadong simple yon? Mukhang may utak ka pa rin. Dalawa lang ang hiling namin. Una, hiwalayan mo si Zijin. Pangalawa, ilipat mo ang lahat ng shares mo sa Kin Corporation. Huwag. Atian, huwag mo siyang payagan. Baliw na silang lahat. Atian, huwag mong hayaang sirain ang ari-arian ng Chin Group dahil sa akin. Yao Zijin. Oo, nababaliw na kami. Pero ikaw ang nagtulak sa amin para mabaliw. Zijin, sabi mo hindi dapat masira ang Kin Corporation ni Kintian. Paano naman ang Lee Corporation namin? Iyon ay dahil sinira ninyo ang U Corporation ni Zijin. Kahit pahiwalayan ko si Zijin, ano ngayon? Galit siya sa iyo. Hinding-hindi kayo magiging magkasama. At ako, kahit hiwalay na kami ni Zijin, magkasama pa rin kami. Magmamahalan pagkatapos ng kasal. Tumahimik ka. Ikaw na mapagsamantalang sinungaling. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami ni Zijin aabot sa ganito ngayon. Oo. Ako ay sinungaling. Ngunit, nagtagumpay ako na makuha ang puso ni Zijin. Ikaw na mapagkunwaring hipokrito, nawala mo na siya habang buhay. Sige na, ayos na, Zijin. Nasugatan ka ba? Atian, ayos lang ako. Kumusta ka? Grabe ang bugbog mo kanina. Ayos lang ako. Atian. 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 Atian? Chintian, talo ka na. Doktor, kumusta na ang kalagayan ng asawa ko ngayon? Matapos gamutin ang sugat ni Presidente Qin, wala na siyang panganib sa buhay, ngunit Sabihin mo na lang ng diretso. sa panahon ng operasyon, natuklasan namin na may bukol at namuong dugo sa utak ni Presidente Qin. Malamang na ito ay dahil nang masugatan siya na untog ang kanyang ulo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising si Presidente Qin kaya hindi namin talaga alam kung ano ang magiging epekto sa kanya ng namuong dugo. Kung ganoon, kapag nagising na siya, papasuri ko siya sa inyo. Iyan ang isa sa mga problema na inaalala ko. Dahil matapos naming gawin ang operasyon, ilang oras na ang lumipas, ngunit hindi pa rin nagigising si Presidente Qin. Natatakot ako na si Presidente Qin ay hindi pa makakagising kaagad. Anong sabi mo? Ginang, aalis na po muna ako kung wala na kayong kailangan. Kung may kailangan po kayo, pindutin niyo lang po ang bell. Ginang, may problema po. Anong nangyari na naman? Hindi ko alam kung paano nalaman ng mga miyembro ng board ang balita tungkol sa pagkasugat at pagkawala ng malay ni Ginoong Qin. Ngayon nagkakagulo sila sa kumpanya at gustong magpatawag ng board meeting. Kung gayon, ako ang magbabantay ng pamanang ito para kay Atian. Ginang, napaka. Mag-asawa kami ni Atian. Maari niya akong katawanin at maari ko rin siyang katawanin. Mula ngayon, pansamantala kong hahalinhan ang posisyon ni Atian bilang presidente hanggang sa siya ay magising.
Ginang, anong sabi ng doktor? May pagbabago ba sa kalagayan ni Ginoong Kin? Mayroon pero wala pa rin siyang malay. Tingnan niyo po, siguro bumalik na lang muna kayo sa bahay at doon na magtrabaho. Maaari akong magpadala ng 2 tagapag-alaga rito para bantayan si Ginoong Kin. Hindi na kailangan, kaya ko nang mag-isa. Sige po, babalik na po muna ako. Babalik po ako bukas. Atian? Atian? Kailan ka ba magigising? Alam mo ba na sa loob ng 1 linggo, sobrang namimiss kita. Aten? Gising ka na, Aten? Sino ka? Magkakilala ba tayo? Aten, ako si Zikin. Masakit ang ulo ko. Doktor. Ang sakit ng ulo ko. Aten, huwag ka munang mag-alala. Darating na ang doktor. Bitawan mo ako. Umalis ka. Aten, hindi mo na ba ako nakikilala? Ginang, maaari po ba kayong lumabas muna para masuri ko siya ng lubusan? Doktor, paano kung hindi na ako naalala ni Aten? Ginang, huwag po kayong mag-alala, malalaman lang natin ang lahat ng resulta pagkatapos ng pagsusuri. Doktor, kumusta na po ang asawa ko ngayon? Huwag po kayong mag-alala, Ginang. Ligtas si Boss Kin at halos nakabawi na siya. Makakalabas na siya ng ospital pagkalipas ng ilang panahon. Ngunit bakit hindi niya ako maalala? Nasabi ko na po sa inyo kanina, si Boss Kin ay may bukol at namuong dugo sa utak. Maaaring pinipisil ng bukol ang ugat kaya siya nakalimot ng ilang bagay. Maari pa ba siyang bumalik sa alaala? Kapag nawala na ang namuong dugo at lumiit ang bukol, dapat siyang makabawi ng alaala. Ngunit kung gaano katagal ito, lubos akong humihingi ng paumanhin, wala rin akong tiyak na sagot. Nabalitaan kong nagising ka na, Tian. Ayos ka lang ba? Oo. Teka lang, Tian. Bakit ikaw lang mag-isa rito? Nasa business trip si Assistant Hong. Nasaan si Ziyin? Manahimik ka. Anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Huwag mong banggitin ang pangalan na iyan sa akin. Sige. Hindi na masakit. Tian, wala raw nag-aalaga sa'yo nitong mga nakaraang araw. Bakit hindi? Dito na lang ako para alagaan ka. Ano sa tingin mo? Bahala ka. Basta huwag mo lang akong gambalain sa trabaho. Sige, siguradong hindi kita gagambalain sa trabaho mo. Lirucha, bakit ka nandito? Tian, anong nangyayari sa iyo? Huwag mo akong hawakan. Tian, si Ziyin ito. Huwag mo akong hawakan. Tian, ipapalabas ko na lang kaya siya? Ano sa tingin mo? Tian, si Ziyin ako, Tian. Umalis ka. Pinapaalis ka na niya. Huwag mo akong hawakan, Lirucha. Tama na, sabi ni Tian ayaw kanyang makita. Kaya mas mabuti kung umalis ka na. Tian, Halika na, si Ziyin ako, Tian. umalis ka na. Liruchay, paano ka naglakas loob na puntahan pa si Atian? Bakit mayroon ba akong dapat katakutan? Hindi naman sasakit ang ulo ni Atian kung makikita niya ako. Tumahimik ka. Yuzikin, sabihin mo nga kung gaano ka kabigo. Dahil hindi ka naman pwedeng makita ni Atian. Kaya sa panahong ito, ako na lang muna ang mag-aalaga kay Atian. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong aalagaan ko ng mabuti si Atian. Hindi ka ba natatakot na baka bumalik ang alaala ni Atian? Kahit bumalik ang alaala niya, ano ngayon? Pag nakita niyang ako ang nasa tabi niya at ako ang laging nag-aalaga sa kanya, sa tingin mo ba, mamahalin ka pa rin niya tulad ng ngayon? Babayag na ako para ipagpatuloy ang pag-aalaga kay Atian. Kung wala kang gagawin, umalis ka na. Bakit siya pumunta rito? Binisita ka niya. Nakita niyang ayos ka lang, kaya umalis na siya. Alam mo ba ang dami nang nangyari sa aming dalawa? Kung gayon, sabihin mo muna sa akin, gaano ba ang naaalala ng utak mo? Halos wala na akong matandaan. Kung ganoon, magtanong ka na sa akin kung may gusto kang malaman. Ang mga nangyari sa inyo, alam ko lahat. Kung gayon, sabihin mo, bakit naaalala ko ang lahat ng tao?
Pero wala akong anumang alaala tungkol sa kanya. Dahil siya ang dahilan ng pagkawala ng iyong alaala, pinagtaksilan ka niya. Sa isang banda, ginagawa kanyang magpakasal sa kanya, habang sa kabilang banda ay pinananabikan pa rin niya ang kanyang ex-boyfriend. Galit na galit ka? Kaya pinasira mo ang kumpanya ng pamilya ng ex-boyfriend niya. Ang ex-boyfriend niya ay nagalit ng husto. At magkasama silang nagplano ng isang peking kaso ng kidnapping para lamang linlangin ka. Pero paano mo nalaman ng detalyado ang lahat? Dahil nagkaroon din kami ng pagmamahalan pagkatapos. Sa katunayan, nagkaroon pa kami ng anak. Ginoo, ito. Ang personal na ginawa ng ginang para sa inyo. Ito ang lahat ng paborito ninyo. Hindi ko kakainin ang gawa ng babaeng iyon. Bumili kayo ng bago. Hindi mo ba ako narinig? Itapon mo yan. Opo, itapon ko na po yan ngayon. At order ako ulit ng bago para sa inyo. Saka sa makalawa lalabas na ako ng ospital. Ayokong pag-uwi ko, makikita ko pa siya sa bahay. Ginoo, ang ibig ninyong sabihin ba ay palalayasin ninyo ang ginang? Kailangan ko pa bang ulitin ang sinabi ko? Wag na po, wag na po. At iyan, kumain ka pa ng prutas. Kintian, Bakit ka na naman nandito? Umalis ka na sa harap ko. Kintian, anong nangyayari sa iyo? Bakit mo ipinag-uutos kay Chenma? Napaalisin ako? Bakit? Hindi mo ba alam kung bakit? Inakala mo ba na ang lahat ng ginawa mo noon dahil nagka-amnesia ako ay hindi ko na malalaman? Ano bang ginawa ko? Ikaw, di ba? Ikaw ang may sinabi kay Chintian? Sinasabi ko sa iyo, si Lirucha. Tama na. Pwede akong lokohin ni Lirucha, pero hindi ako lolokohin ng ebidensya. Nakita ko na ang mga litrato mo na nakikipag-ugnayan sa iba. Binibigyan kita ng isang araw para umalis sa pamilya Kin. Kung hindi, huwag mong sisihin kung magiging masama ang pakikitungo ko sa iyo. Hindi. Atian, hindi mo magagawa ito sa akin. May sinabi kayo kay Atian, di ba? Lirucha, isa kang sinungaling! Lirucha! Tapos ka na bang mag-eskandalo? Sinaktan mo ako para lang sa kanya? Si Lirucha ang aking minamahal. Kung sasaktan mo siya, hindi ko ba siya ipagtatanggol kapag binubully mo siya? Siya ang iyong minamahal? Atian, ano naman ako? Ako ang iyong asawa. Asawa? Wala ka na bang kahit katiting na hiya? Yung mga litrato mo na kasama ang lalaki mo, nandidiri ako sa tuwing nakikita ko. May gana ka pang magsabing asawa ka. Pero ipinaliwanag ko na sa iyo. Tama na. Ayaw ko nang makipagtalo sa iyo. Sasabihin ko sa iyo, umalis ka na ngayon at maaari pa tayong maghiwalay ng maayos. Sa oras ng diborsyo, maaari din kitang bigyan ng mas maraming ari-arian. Kung hindi, huwag mong asahan na hindi kita wawasakin. Gusto mo akong hiwalayan? Ate yan, kumalma ka. Hindi maganda sa sugat mo ang magalit. Huwag kang mag-alala. Pakakasalan kita pagkatapos kong hiwalayan siya. Ikaw na ang magiging tunay na ginangkin. Salamat, Ate yan. Kintian, isipin ko na lang na nawala ka sa sarili mo. Ang nangyari ngayon, maaari kong kalimutan na lang na parang walang nakita. Doktor, magpakatotoo ka, may pag-asa. Ang pa ba talaga na bumalik ang alaala ng asawa ko? Ginang Kin, kumalma po muna kayo. Ang kalagayan ni Ginoong Kin ay patuloy namang bumubuti. Pero sinabi niya na sumasakit ang ulo niya kapag nakikita niya ako. Gaano pa katagal ako maghihintay bago bumalik ang alaala niya? Iyan po ay hindi ko rin masisiguro. Wala bang anumang paraan? Hindi. Ginang Kin. Ayos ka, alang ba? Yuzijin, paano ka pa naglakas loob na bumalik? Hindi ka ba natatakot na isumbong kita kay Ate Ann? Ito ang bahay ko. Bakit hindi ako maglalakas loob na bumalik? Bahay mo, hindi mo pa alam. Naghanda na si Ate Ann na makipagdiborsyo sa iyo at pakasalan ako. Paanong nangyari iyon? Si Ate Ann hindi kanya gusto? Paanong hihiwalayan niya ako? Para lang pakasalan ka? Anong ginagawa mo? Ayaw kang makita ni Ate Ann. Hindi ikaw ang magsasabi niyan. Wala kang pakialam. Gusto ko siyang makita kaya makikita ko siya. Wala pala si Ate Ann. Hahanapin ko na lang siya pagbalik ko.
Atian, bumalik ka na. Bakit ikaw na naman? Atian, Chacha, ang sakit. Chacha, anong nangyari sa'yo? Wala lang. Pumunta lang si Zian dito para hanapin ka. Nakita niyang wala ka kaya medyo nagalit. Yuzian, Hindi, Atian. Hindi ko siya itinulak sa salamin. Zian, ibig mong sabihin, ako mismo ang nagpabagsak sa sarili ko sa salamin? Yuzian, naglakas loob ka pang magsinungaling. Imposible bang si Chacha ay sasakta ng sarili niya? Hindi wala akong ginawa, Atian. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi kita niloloko. Talagang hindi ko siya itinulak. Totoo? Tama na, Yuzian. Sinamantala mo ang pagkawala ko para puntahan si Rucha. Hindi ba't para lang apihin siya? Para makipagdiborsyo ako sa iyo? Sinasabi ko sa iyo, wag mo na itong isipin. Ako na mismo ang magdidiborsyo sa iyo. Sa susunod na maglakas loob kang gumawa ng paraan para apihin si Rucha, ipaparamdam ko sa iyo kung ano ang pagsisisi. Atian, huwag kang magalit dahil sa akin. Masama yan sa kalusugan. Ngayon, maaari ka nang umalis. Atian, may nadiskubre lang ako. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong sabihin sa'yo. Ano? Sabihin mo. Chacha, buntis ka. Hindi. Si Zijin ang buntis. Ang ibig mong sabihin, Tuwang-tuwa si Zijin kanina at sinabing pupuntahan kanya dahil may kailangan siya. Pero ang totoo, matagal na kayong hindi natutulog na magkasama. iniisip mo na ang bata ay anak ng lalaking iyon at gusto niyang ipasa bilang akin? Ituring mo na lang akong masama ang kalooban. Kung hindi siya pumunta sa iyo, kalimutan na lang natin. Siya ang pinag-uusapan. Bakit ka umiiyak? Nakita ko kasi ang resulta ng test at naalala ko ang aming anak na hindi naisilang. Noong panahong iyon, hindi palantad ang relasyon natin, pero nalaman ni Zijin ang tungkol sa pagbubuntis ko. Pinilit niya ako. Naipalaglag ang anak natin sa loob ng 3 araw. Ang babaeng iyon. Chacha, huwag kang mag-alala. Tiyak na ipaghihiganti ko ang ating anak. Huwag na, total lahat ay lumipas na. Magkakaroon pa tayo ng panibagong anak sa hinaharap. At yan, basta't patuloy mo lang akong mamahalin, sapat na iyon. Bakit mo ipinapakita ito sa akin? Hindi mo ba ito nakikita, Atian? Buntis ako. Bumalik ang ating anak. Talaga? Ikaw, hindi ka ba masaya, Atian? Yuzikin, wala kang hiya. Ano ang anak sa labas na dinadala mo? Nagtatangka ka pang sabihing akin. Gusto mo akong panagutin? Anak sa labas? Talaga bang sinabi mong anak sa labas ang ating anak? Nagtatangka ka pang sabihing iyon ay anak natin? Atian, Tama na. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tawagin ako niyan? Ang ginawa mong pagpapalaglag kay Chacha. Hindi pa kita sinisingil dahil lang iyon sa pagsasaalang-alang ko kay Chacha. Kung magtatangka ka pang bumalik at magulo ang buhay ko, hindi ako magdadalawang isip na iparanas din sa iyo. Kung ano ang sakit sa pagkawala ng anak. nagtatangka ka bang saktan ang bata sa aking sinapupunan? Pinapayuhan kitang habang may katinuan pa ako. Umalis ka na agad. Dalhin mo ang anak sa labas sa tiyan mo. Kintian. Pagsisisihan mo ito. Kapag umalis ako ngayon, kahit pa magmakaawa ka sa akin, hindi na kita mapapatawad. Sige. Maghintay ka. Tingnan natin kung magmamakaawa ako sa iyo para sa kapatawaran. Kung magsisisi ako. At yan. Nagsisimula na namang sumakit ang ulo mo. Mayroon bang pumunta rito kanina? Si Yuzikin ay kadadating lang. Siguradong sinabi niya sa iyo ang tungkol sa pagbubuntis. Tama ang hula mo. Gusto talaga niyang ipasa sa akin ang pananagutan sa bastardo na iyon.
Hindi siya ganyan dati. Rucha, sobra ka kasing inosente. Ang puso ng ilang tao. Talagang marumi na mula pa noong isilang. At yan. Gabi na. Uwi na muna tayo para makapagpahinga. Sige na. Hindi pa tapos ang trabaho sa kumpanya. Kung pagod ka na, umuwi ka na muna. Hindi ako papayag. Nag-aalala ako na mag-isa ka lang dito nag-overtime. Paano kung may mangyari ulit? Sige, bibilisan ko. Sandali lang. Sige. Pero kailangan mong magmadali, ha? Oo. Atiyan. Etiyan, anong nangyayari sa'yo? Sumasakit na naman ang ulo mo, hindi ba? Etiyan. Etiyan, Etiyan. Atiyan, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo nang ibalik ang alaala mo, okay? Chacha, bakit ka umiiyak? Etiyan, sa wakas gising ka na. Hindi mo alam kung gaano. Ako nag-alala noong hinimatay ka kagabi. Ayos lang ako. May masakit pa ba sa iyo? Pakiramdam ko parang magulo ang isip ko. At maraming mga larawan ang pumapasok. Huwag mo munang isipin iyan. Tatawagin ko ang doktor para tingnan ka. Sino ang dumating? Lirucha, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Malamang para patayin ka. Doktor, Atiyan, kumusta na ba ang sitwasyon niya? Nahimatay siya sa sakit kagabi. Masama ba talaga ang lagay niya? Huwag kang mag-alala. Binibining Lee, ang namuong dugo sa utak ni Jikin ay unti-unti nang nawawala. Ang bukol ay halos lumiit na rin. Ito ay isang napakagandang senyales. Anong senyales? Malapit na niyang maibalik ang kanyang alaala at ganap na siyang magiging normal. Ikaw na baliw. Paano mo biglang nahanap ang lugar na ito? At yan, pabalik na ba ang alaala ni Kintian? Manahimik ka. Alam ko na, Liruchay. Kaya pala bigla kang nagwala? Ginagawa mo ito dahil wala ka ng ibang pagpipilian. Baliw ako. Kung gayon sasama ka sa akin, sa impyerno. Kapag naglakas loob kang saktan ako, hindi ka patatawarin ni Chintian? Huwag kang mag-alala. Bago pa man bumalik ang kanyang alaala, papatayin kita, makakasama ko ang bastardong iyan sa iyong sinapupunan, at ikaw bilang panakip butas, mamatay man ako ay wala akong pagsisihan. Liruchay, ikaw na masamang babae. Zikin, ayos ka lang ba? Patawarin mo ako, Zikin. Huli na ako. Boss Kin, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Wala naman. Medyo nahihilo lang ako. Kung gayon, Boskin, bumalik na ba ang alaala mo ngayon? Nasaan si Zijin? Ang misis ay nasa kanyang bahay ngayon, wala siyang malaking pinsala sa ngayon. Si Lirucha? Lirucha, nang dumating ako, hindi ko siya nakita, baka nauna siyang bumalik sa bahay ni Kin. Imposible. Pumunta muna tayo sa bahay ni Zijin. Pumunta muna tayo sa bahay ni Zijin. Hindi, Boss Kin. Hindi pa matatag ang kondisyon mo ngayon. Huwag mo akong pansinin. Patawarin mo ako, Zijin. Huli na ako. Sa wakas, naalala mo ako? Hangal. Zijin. Doktor, ang asawa ko. Huwag kang mag-alala, ayos lang ang ginang. Sobrang pagod lang siya nitong mga nagdaang araw at hindi nakapagpahinga ng maayos. Paano naman ang aming anak? Napakalusog din. Dahil ang pagkawala mo ng alaala ay dahil sa kanya?
Kanina lang masaya si Yuzikin na nagsabing pupuntahan ka niya dahil may kailangan siya. Pero ang totoo, matagal na kayong hindi nagkakasama sa isang kama. Para lang mahila ang halang na anak sa tiyan mo at para makasama ka sa hukay, mamamatay akong walang pagsisisi. Lirucha, Assistant Hong, anong ginagawa mo? Ako ang asawa ni Atian. Bakit niyo ako tinali? Atian, nakabalik ka na. Bilisan mo at sabihin mo kay Assistant Hong na kalaga ng tali sa akin. Sobra na siyang nang-aapi. Mr. Kin, siya parang hindi siya maayos. Atian, bilisan mo na. Mamamatay na ako sa pagkakasakal ng tali na ito. Lirucha. Hanggang kailan ka pa magkukunwari? Magkunwari ng ano? Hindi mo maintindihan? Hindi mo maintindihan? Kung gayon, sasabihin ko sa iyo, ganap nang bumalik ang aking alaala. Ano ngayon? Nangako ka sa akin na kapag naghiwalay na kayo ng ahas na Yuzikin, ikakasal ka? Ay pakakasalan mo ako? Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo? Iyan ay pangarap mo lang na ginawa mo para sa sarili mo. Ngayon, dapat ka nang magising sa panaginip mo. Bakit mo pa ibinalik ang alaala mo? Hindi ba't mas maganda kung nanatili ka na lang sa akin tulad ng dati? Sinabi ko na, ang asawa ko ay mananatiling si Yuzijin. Siya lang ang aking natatanging ginang Kin. Natatanging ginangkin? Nagsisisi ako na napakabait ko dahil noong nawawala ang alaala mo. Hindi ko agad pinatay si Yuzijin. Isang pagkakamali. Sunod-sunod na pagkakamali. Kaya nabuhay pa siya hanggang ngayon. Gusto mo pa ring patayin si Yuzijin? Sinasabi ko sa iyo, kung mamamatay si Ziyin, magbabayad ka rin ng iyong buhay para sa kanya. Kung magbabayad ng buhay, sige. Kung hindi ko makuha, huwag na huwag ding aasa si Yuzijin na makukuha niya. Lirucha, dapat kang mamatay. Ginoong Chin, hindi siya karapat-dapat pagtuunan mo ng pansin. Tama. Patayin ka. Magdudumi lang sa aking mga kamay. Ginoong Kin, subukan mo akong patayin. Kundi, hanggat nabubuhay ako, gagawin ko ang lahat para kay Yuzijin. Hindi na magkaroon ng matitirahan o mapaglibingan. Assistant Hong, Opo. ayusin mo ang lahat ng ebidensya mula pa noong una. Ipadala mo siya para samahan si Liyuan. Masusunod. Ginoong Chin. Ginoong Kin, saan ka pupunta? Bitawan mo ako. Patayin mo ako. Ginoong Chin, patayin mo ako. Bitawan mo. Bitawan. Bitawan mo ako. Hello? Hello, Ginoong Kin, pumunta na po kayo agad sa ospital, gising na po ang ginang, nagwawala, at gustong umuwi na. Ano? Zikin, inaayos mo ang gamit mo. Saan ka pupunta? Huwag mo akong pakialaman. Asawa ko. Huwag ka nang magalit, ako'y nagkamali. Saan ka nagkamali? Ako. Nagkamali ako dahil nakalimutan kita nang magka-amnesia ako. Hayaan mong mag-isip muna ako kung saan talaga ako nagkamali, okay ba? Ako. Nung una akong nagka-amnesia, wala akong magagawa kung nakalimutan kita. Kahit na kalaunan ako ay nalinlang ni Lirucha sa loob ng ilang panahon. Pero hindi ko rin namang ginusto yun Hindi mo ako pwedeng sisihin dito, tama ba? Kaya ang ibig mong sabihin ako ang sisisihin mo? Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Makinig ka, kung talagang galit ka, dadalhin kita kay Lirucha. Dadalhin kita sa kulungan para hanapin siya. Pwede mo siyang saktan o sigawan kahit ano. Ibig bang sabihin ito, itinutulak mo ang lahat ng responsibilidad kay Lirucha? Hindi ako. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Kintian, hayaan mong tanungin kita, sino ang sumampal sa akin ng ilang beses? Noong nagka-amnesia siya? Ako. At sino naman ang nagwala? At nagtangkang paalisin ako sa pamilya Kin? Ako. Sino ang gustong makipagdiborsyo sa akin? At sinabing di legitimate ang bata sa sinapupunan ko? Ako ang masama.
Talaga paumanhin. Alam ko na talagang nagkamali ako. Noon hindi maayos ang pag-iisip ko. Ikaw, patawarin mo ako? Sige na. Baby, wag mo akong iwan. Saan ka pupunta na buntis ka? At saka dala mo pa ang bata. Masama sa bata ang paggala kung saan-saan. Bitawan mo ako. Hindi ako bibitaw. Kapag binitawan kita, mawawalan ako ng asawa at anak. Saan ako iiyak? Ganito na lang, mahal, baka gusto mong sampalin ako para huminahon ka. Pagkatapos ng sampal at paghupa ng galit, uuwi na tayo, hindi ba? Tigilan mo na. Kung patuloy mo akong hahawakan, paano ako makakauwi? Ibig sabihin, inayos mo ang mga gamit mo para umuwi kasama ako. Ano pa ba? May iba pa ba akong mapupuntahan? Mahal, salamat at handa ka pa ring umuwi sa akin. Kintian? Huwag mong isipin na dahil umuwi ako, pinatawad na kita. Wala nang susunod sa ganitong pangyayari. Kung maglakas loob ka pang makisalamuha sa ibang babae, sa diangkop na paraan ako ay... Skeng. Wala nang susunod na pagkakataon para sa ganitong bagay. Ako? Sa buong buhay ko, ikaw lang at ang aming anak ang nasa buhay ko. Talaga? Oo. Pag-uwi, lumuhod ka sa laundry board.